Hello everyone! Sa oras na ito ay atin pong pag-uusapan ang punong kahoy na ito. Tawag sa amin sa tribong Tiluray, nunok. Pag sa mga Bisaya naman, kadalasan ang marinig mo, balete. At hindi ko na alam sa ibang mga tribo kung ano ang kanilang mga tawag. Alam nyo ba na sa kahoy na ito, madalas may iba't ibang paniniwala tayo, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Saan ka man pupuntang mga salinlahi, ano man ang tribo o lingwahe ang iyong pupuntahan, madalas na mayroon silang paniniwala sa ganitong klase ng puno. At saka marami rin sa atin na kapag dadaan ka sa ganitong klase ng puno, madalas maririnig mo ang karamihan na nagsasabi na tabi-tabi po. So, maraming natatakot sa ganitong klaseng kahoy. Kasi ang paniniwala kasi, mayroon daw naninirahan sa ganitong klase ng kahoy. Pero, alam niyo po ba na yan po ay superstition? Although mayroon pong mga naka-experience minsan. Ito po ang tanong, bakit may mga tao na naka-experience sila ng ganong mga eksperyensya sa ganitong klase ng mga puno o ganitong klase na puno ng kahoy? May mga experience sila na kung saan ay may nakita sila, may naramdaman sila, at ang iba naman ay nagkakasakit kapag naglaro sila o may ginagawa sila dito sa ganitong uri ng mga kahoy. Alam niyo po ba sa Biblia, ayon sa Revelation chapter 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Marapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Sa talatang ito ay ating mauunawaan na ang Diyos ang lumalang ng lahat ng mga bagay na ito. Sa madaling salita, pag-aari niya ang lahat ng bagay sa daigdig. Hindi po ito pag-aari ng dyablo o anumang masasamang espiritu, kundi ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya't kung mayroon man tayong dapat na parangalan sa mga bagay na nakikita natin, lalong-lalo na sa ganitong mga bagay, hindi ang mga masasamang espiritu o mga tinuturing nating engkanto, kundi ang Diyos. Siya ang ating parangalan. Minsan, makikita natin sa mga balete o sa mga ganitong klase ng mga puno na marami ang naglalagay ng mga coins o kung ano-ano pang mga ino-offer nila sa mga masamang espiritu o mga tinatawag nilang engkanto. Mari ang tanong mo naman ngayon, bakit may experience ang iba na parang may naninirahan rito? alam niyo po ba na ang dyablo ay pinag-aaralan niya yung ating mga paniniwala? Hindi po ibig sabihin na pag-aari niya ito. Ang totoo, dahil naniniwala ang marami na naninirahan ang mga masamang espiritu dito, yun ang dahilan kung bakit mayroon silang mga nararamdamang kakaiba. Sinasakyan ng dyablo ang mga maling paniniwala ng tao. Ayon sa Revelation 12:9, ang dyablo ay likas na mapanlinlang. Siya ang lumilinlang sa maraming tao sa daigdig, kaya't darating ang panahon na siya ibabagsak ng Diyos, kasama ng kanyang mga anghel. Sa 2 Corinthians 11:14, sinabi ng banal na kasulatan na kaya niya ring gayahin kahit ang anghel ng liwanag. Kaya nga't magtataka ka na mayroong iba na sinasabi nila na ang kanilang nakita ay friendly daw pala kaibigan, kaya't tinuturing nilang kaibigan. Parehong senaryo lang ito sa eksperyensya ng iba na nakikita daw nila ang mga espiritu ng kanilang yumaon na mga mahal sa buhay. Walang iba kundi ang dyablo lang din ang gumagawa ng kwento para ilihis ang paniniwala ng tao. Mga kapatid, ilagay po natin sa Diyos ang ating tiwala. Hindi tayo kailangang matakot sa ganitong mga bagay, lalong-lalo na kapag ikaw ay mananampalataya. 2 Timothy 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sa Diyos tayo dapat magtitiwala at ang takot natin, palitan natin ng pananampalataya. God bless. Pagmamahal mo ay higit pa sa ginto. Hinubog mo kami ng mga pangaral mo. Dahil sa'yo kami natuto't lumago.